Sa sinaunang lupain ng Israel, may nakatirang isang lalaking nagngangalang Elijah. Nabuhay siya noong panahong hindi umuulan at tuyo ang lahat. Natuyo ang mga ilog, nalanta ang mga pananim, at nabibitak ang lupa sa ilalim ng nakakapasong araw. Nag-aalala ang mga tao, ngunit naniniwala si Elijah na tutulungan sila ng Diyos. Nabuhay si Elijah sa tabi ng isang maliit na batis na tinatawag na Cherith dahil sinabihan siya ng Diyos na pumunta doon at magtago mula kay Haring Ahab at sa kanyang reyna, si Jezebel, na nanguna sa mga tao na samamba sa mga huwad na Diyos. Araw-araw, ang mga itim na uwak ay nagdadala kay Elijah ng tinapay at karne upang siya ay makaligtas sa malayo sa lungsod. Ito ay isang espesyal na paraan ng pag-aalaga ng Diyos kay Elijah, ngunit hindi nagtagal ay natuyuin ng batis, kaya ipinadala ng Diyos si Elijah sa isang bayan na tinatawag na Zarephath. Doon niya nakilala ang isang balo na nauubusan ng pagkain. Sinabi sa kanya ni Elijah ang isang kamanghamanghang bagay. Kung ibinahagi niya ang kanyang pagkain sa kanya, sisiguraduhin ng Diyos na hindi mauubos ang kanyang pagkain hanggat hindi umuulan muli. At iyon mismo ang nangyari. Ang kanyang garapon ng harina at pitsyal ng langis ay hindi naubusan. Ang balo ay may isang anak na lalaki na nagkasakit ng husto. Huminto siya sa paghinga at namatay. Si Elijah ay labis na nalungkot at nanalangin sa Diyos. At mahimalang nagsimulang huminga muli ang bata. Tuwang-tuwa ang babae at alam niyang si Elijah ay tunay na malapit sa Diyos. Isang araw, sinabi ng Diyos kay Elijah na harapin si Haring Ahab at hamanin siya sa isang pagsubok upang patunayan kung kaninong Diyos ang totoo. Pumunta siya sa isang lugar na tinatawag na Mount Carmel upang ipakita sa mga tao kung sino ang tunay na Diyos. Hinamon niya ang mga propeta ng isang huwad na Diyos, si Baal. Pareho silang maghahain ng toro sa isang altar, ngunit hindi nila sila mismo ang magsisimula ng apoy. Sa halip, hihilingin nila sa kanilang mga Diyos na gawin ito. Ang mga propeta ni Baal ay nagsikap buong araw, pero walang nangyari. Tapos turn na ni Elijah. Kanyang inayos ang dambana ng Diyos na nasira, at inilagay ang kanyang hain doon, at binuhusan pa ng tubig. Nanalangin siya, at biglang bumuhos ang apoy mula sa langit at sinunog ang kanyang sakripisyo. Namangha ang lahat at napagtanto na ang Diyos ni Elijah ang tunay na Diyos. Pagkatapos nito, nanalangin si Elijah para sa ulan sa tuktok ng bundok Carmel. Palaki ng palaki ang isang maliit na ulap. Pagkatapos ay nagsimulang umulan. Lahat ay sobrang gamaan at masaya. Matapos umulan si Elijah, talagang nagalit si Reyna Jezebel. Natakot si Elijah, kaya tumakas siya sa ilang. Habang si Elijah ay nagtatago at pakiramdam na nag-iisa, isang kamanghamanghang nangyari. Kinausap siya ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Elijah na hindi siya nag-iisa. Marami pang mga tao na ngayon ay naniniwala sa Diyos. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ni Elijah, sinabi rin sa kanya ng Diyos ang tungkol sa mga bagong bagay na dapat gawin, at tungkol sa isang lalaking nagngangalang Eliseo na tutulong sa kanya at balang araw ay maging kahalili niya. Isang araw nang kasama niya si Eliseo, isang maapoy na karo na may nagniningas na mga kabayo ang dumating at dinala si Elijah hanggang sa langit. Ang paglalakbay ni Elias ay napuno ng mga himala at kapangyarihan ng Diyos. Itinuturo nito sa atin ang tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kahit na ang mga bagay ay tila napakahirap.